nung ako po ay wala pa sa presensya ng Panginoon, ay ako po ay nabibilang sa mga matatakaw na sa pag-inom ng alak. 1998 po ako'y nakapag-abroad. Ay dinala ko rin po doon panginom. Hindi lang po doon, natuto rin po akong manigarilyo. Bago po ako nakapag-abroad, dumating po yung time na sa sobrang ka-addict ko na po sa alak, nag-away po kami ng aking ama. Dumating po yung point na ako po ay lumayas sa aming bahay. Dahil po ayaw ko po yung pinagsasabihan po ako ng aking ama, lalo na po pag nakaharap po ang aking mga barkada. Natuto po akong lumaban sa aking ama. Noong pong nalipat po ako ng UAE, unti-unti po akong nakakarinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng 700 Club Asia. At lagi po akong nagsusubaybay. Isang araw po, hindi ko po makakalimutan, Connie, sabi niya, merong isang tao na nanonood sa atin na meron siyang Biblia sa tabi ng kanyang TV. Subalit hindi niya binubuksan to, sabi niya ganon. Pero ang cellphone niya, hindi niya mabitawan. Lagi siyang tumitingin ng messages. Sabi niya ganon. Pagka hindi siya nakaka-receive ng message, nagagalit siya. Sabi ko, parang akong pinapatamaan nitong tao na ito. Sabi ko, parang alam niya yung ginagawa ko. Sabi ko ganon. Alam niyo po, nung pong buksan ko po ang aking Biblia, pagbukas ko po ay tama-tama po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Ang sabi po niya sa Magandang Balita Biblia, subalit nasusulat na hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga at hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa umiibig sa Kanya. Bigla po akong napaisip, sabi ko, Lord, ano po ba ang ibig niyong sabihin, ipaunawa niyo po sa akin itong nabasa ko to, sabi kong ganun. Umaattend na po ako sa JIL UAE, pero patuloy pa rin po akong gumagawa ng hindi magaganda. Napapakinggan ko na po ang turo about sa pag-inom, sa pagmumura, pero patuloy pa rin po kami namumuhay. Noong pong nasa kulungan na po ako, nakadungaw po ako sa bintana, bigla pong sumagi sa isip ko yung biglang pinaalala po sa akin ng Panginoon yung nabasa ko sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9. Sabi ko, Lord, kung talagang Diyos ka, huwag nyo ngayon matapos ko itong sentensya kong 60 days. Pag po ako'y nakalabas na hindi ko natapos itong aking sentensya, ako po'y maglilingkod sa inyo. Diner ko po ang Panginoon. Within 23 days, nakalabas po ako. No? Ngayon po, nagpatuloy po ako. Naranasan ko po yung persecution po. Mismong mga pamilya ko pa po. Sa kanila ko naranasan dahil hindi po daw sila sanay sa ganong ugali na wala po yung pagmumura ko, na wala po yung pagkalasinggero ko. Sabi ng mga kapatid ko, nakakapanibago ka, tol. Sabi ganon. Sabi ko, kung ako lang, wala akong kakayahan, baguhin ko ang aking sarili. Katulad nyo rin ako, sabi ko, dati rin akong tupang ligaw na walang pastol, sabi ko ganon. Pero ngayon, natagpuan ko yung pastol na ito, sabi ko, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ko ganon. Yung dating Rex na lasinggero noon, ngayon po, ay Diyos na po ang ating pinaglilingkuran. Ngayon po, humahawak na po tayo ng isang tribe. Tayo rin po ang naatasan na mamastol sa mga kapulisan po ng Bacolor, Pampanga. Minsan po nakakarating po tayo ng PPO at sa Campo Ilibas po na-invite po tayo to share the Word of God po. Dito sa Pilipinas, hindi po ako umawak ng rehas. Sa UAE pa po ako nakahawak ng rehas. Pero alam nyo po, nakulong din po ako sa kamay ng Panginoon Diyos. Inibig po ako ng Panginoon Diyos through His Son, Jesus Christ.